And gayon guys, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, since hindi ko na kayang i-tolerate yung mga anything na kanegahan, katoxican sa paligid, medyo aminin ko mas naging strong ako ngayon. Although meron kaming diskusyon ni Mama before, last time, na siya kasi, parang syempre ang mentality kasi ng mga Gen X parents pa tawag doon, mga ganyan, na hindi ka pwedeng sumagot or makipagdiskusyonan sa mga taong tumulong sa'yo, sa family mo, ganyan, na ang mentality nila kapag yung isang tao tumutulong sa'yo, kahit may mali siyang gawin, hindi mo siya pwede i-correct kasi kapag hindi ka sang-ayon sa gusto ng taong tumutulong sa'yo, tapos kapag sinabihan mo siya, parang walang utang na loob yung labas sa kanila. Parang gano'n, di ba? Parang, ba't ka sumasagot-sagot? Di ba tinulungan kita? Blah, 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 blah. Di ba? May mga iba talaga na hindi, parang ang mentality nila, hindi mo sila pwedeng correct kasi mas matanda sila sa'yo. Feeling nila mas marami kang alam, mas marami silang alam. Ikaw, bata ka pa. Feeling nila, dami nila na experience na lahat alam nila, gano'n. Tapos di mo sila pwedeng i-correct ang lalabas yung utang na loob. Kasi sabi ko rin sa kanya, kung maiba yung utang na loob, or iba yung sa kinokorek mo kasi concern ka. Diba? It doesn't mean na kinokorek ko siya porket nakatulong siya sa'yo, mali yung ginagawa niya, wala ka ng utang na loob. Tsaka guys, naniniwala ako na kapag talagang bukal sa puso mo tumulong, hindi ka mag-expect anything in return, ibalik yan or hindi. Basta alam mong freely binigay mo yan or ginawa mo yan sa isang tao, hindi ka na mag-expect anything unless tumutulong ka dahil gusto mo lang magpabango yung pangalan mo or gusto mo lang na feeling mo kapag ano, masisave ka na pupunta ka na ng langit kahit may ginagawa kang kasalanan, di ba? Di ba may ganong mentality guys? So, in-explain ko rin kay mama. It doesn't mean na i-correct mo yung isang taong tumulong sa'yo, wala ka ng utang na loob. But utang una, ba't ka mag-expect in return kung talagang bukal sa puso mo na tumulong? Balik nila or hindi, okay lang, at least tumulong ka. Diba guys? Kasi may mga tao rin naman talaga na grabe makapagsumbat. Ibig sabihin, kapag sinumbatan ka, hindi bukal sa loob nila yung tulong nila. Ibig sabihin, nag-expect sila something in return sa'yo. Kapag hindi mo nagawa, madi-disappoint sila kasi yung ginawa nila, hindi freely yun. Kaplastikan yun. Diba guys? Ganun naman talaga. Kasi may mga tumutulong na dapat tumulong ka, expect mo more din itutulong sa'yo, ganyan na porket utang na loob na yung tawag nila guys, diba? Pero ako naniniwala ako na kapag tumulong ka, hindi mo kailangan anything na mag-expect in return kahit magkano or ano pa yung tinulong mo sa isang tao or ano pa yung binigay mo. Tsaka guys, it doesn't mean na matanda ka, alam mo na lahat. Okay? I mean, kasi minsan ina-underestimate nila yung mga kabataan porket marami sila experience, feeling nila super, alam nila everything. So, naniniwala rin ako at na-realize ko yung age is wala yan sa maturity ng isang tao. May matatanda dyan na hindi na rin nagbago. Na ganun pa rin yung isip nila. Na tumanda na lang silang ganun or masama na ugali. Parang masama ugali mo kung ayaw mo magbago. Ganun ka na talaga. At meron din namang mga bata pa na mas younger sa'yo na mas marami talagang experience talaga na ibang level din. So, kailangan makinig din tayo sa kanila. Hindi lang feeling natin na experience natin everything. Tayo na yung tama, guys. So, ngayon, huwag kayong matakot din na ipaglaban. Yung dapat yung ipaglaban na pag mali, huwag nyo i-tolerate na porket matatakot kayo. Huwag nyo hayaan yung sarili nyo. Kailangan marunong kayong mag-stand for yourself din, guys. Kasi lalamunin talaga kayo ng mundo kapag nagpatalo kayo. Diba, yung parang mentality rin nila kapag kinorek mo sila, wala ka ng utang na loob sa mga nagawa nila sa'yo. May ganun talaga. Hindi mo talaga, which is hindi mo may iwasan, kaya kailangan maging open-minded ka rin talaga sa mundo. Marami ka talaga pang mapag-aaralan at marami ka pa talaga may experience. But ako sinasabi ko lang sa inyo kasi na-experience ko nito guys, na may kinokorek akong isang tao, ganyan, na parang si mama na medyo nagulantang kasi daw may natulong, ganyan. Sabi ko, maiba yung tulong sa issue na to. Kasi ito yung pinag-uusapan natin. Labas yung tulong niya kasi ito, inaagrabyado ka na eh. Parang ganon, diba? Sino ba gusto maagrabyado? Tsaka iko-correct mo lang naman siya. Hindi naman siya yung, ang focus mo, yung iko-correct mo, yung ginagawang hindi maganda sa, hindi yung pagtulong niya. Gets nyo guys? May mga ganun kasi eh. So,
buti naman, naintindihan naman ni mama yung point ko. At wala talaga siya magawa kasi hindi ako mapigilan. Iba-iba rin talaga guys, hindi mo mapipigilan yung mga ibang tao na, alam mo yun, na pareho kayo ng pag-iisip. So, ikaw, dapat alam mo kung kailan ka mag-a-adjust, kung kailan mong ipaglaban yung sarili mo, o kung kailan mo kailangan tumahimik na lang. Hindi lahat din syempre ng bottles mo is totoo naman ang pansin kasi hindi naman talaga lahat worth it kasi naniniwala rin ako na lahat ng tao na nakikilala natin is may purpose. It's either lesson nga yan or blessing, di ba? Lagi yung sinasabi sa inyo. Kaya mas maging wise kayo guys. Huwag kayo magpapauto masyado sa mga social media na nakikita nyo kasi wala talagang perfect. Yung mga aesthetic din ng mga ganyan. Naku, effort, hirap i-maintain yan. Pero ang realidad ng buhay talaga is hindi talaga ganun ka-aesthetic. Ang hirap i-maintain. Mahirapan din tayo i-maintain kung lahat ay papakita sa social media is puro aesthetic lang. Pero kanya-kanyang trip. So, going back, sa mga na-encounter ko na mas matatanda sa akin na nagkakaroon kami ng diskusyonan or something, casual na lang and kung ano yung energy na binibigay sa akin yun din naman at hindi ko naman sila i-disrespect unless talagang may gawin ulit sila na hindi maganda, na hindi talaga tama. Pero ayun, tsaka ngayon either family, friends or whatsoever, kapag hindi ko na talaga gusto yung vibes, hindi ko na pinipilit. Mahirap ipilit yung mga bagay na you can't control, diba? So yun, just go with the flow, focus na lang sa goals, and focus na improve yung sarili. Yun lang yung mga ano ko ngayon. And yun, learn to set boundaries na rin. For yourself na rin guys. Kasi mahirap talaga kapag like ka lang yes ng yes, di ka marunong mag-say no. Mahirapan ka. And guys, hindi ako nagmamalinis na wala akong mali or something. Pero alam mo naman, kapag wala ka naman talagang ginawang mali, na ikaw talaga inagrabyado. Diba? Yun lang naman yun. Alam mo rin naman. So, kailangan mo rin matutok ng lumaban. Hindi ka rin pwedeng dapat magpalamon sa ano nila. Kasi marami talaga siyang pa-victim. And syempre, hindi mo rin maiiwasan yung mga taong naka-surround dyan sa isang tao, nagpapa-victim. Diba? So, hindi natin sila mapipigilan. But, ayun nga like ko sinasabi, truth will prevail talaga. Time will prevail talaga. Yun lang naman talaga yun. So, sabi ko nga natin kailangan improve yung sarili natin or anything. Basta tayo is, alam natin na correct lang din natin siya. Or alam lang natin na kinall out lang natin siya sa maling ginagawa niya. Yun lang naman importante guys, na dapat aware din sila sa ginagawa nila. Hindi man laging pa-victim din talaga tayo dapat. Check din natin yung sarili natin, di ba? So guys, since may time ako tonight, until sa mga sunod na araw, just let me know kung may tanong kayo or gusto kayo malaman, gusto nyo ng advice. Mag-comment lang kayo dito. Ayan, dyan. Lagay nyo lang yung gusto nyong topic or what sasagutin ko yan kung gusto nyo ng thoughts ko or something sa isang bagay or opinion ko. Let me know. Lalagay ko lang dyan yung box dyan. And then dyan kayo pwedeng mag-ask ng questions or advice kung kailangan nyo. Kinakatingin. Ayun. Si Daddy rin, ini-encourage niya ako lagi na every matatapos yung live ko, gusto niya mag-share ako ng something na may makabuluhan sa life. Yun ang ginagawa ko. Share ako. Kaya na kasi wala yung mga suki ko. Saka wala na ako i-sell. Sold out lahat. So, wala doon lahat. So, ayun lang. Naka-Instagram ako. Yung sabihin ko ngayon. Sabi ko ba yung kinita ko today? Dito? Ngayon na. So, guys, comment lang kayo.